Hello mga karelasyon, alam mo ba na minsan hindi mo namamalayan, unti-unti mo nang isinusuko ang sarili mong halaga sa isang relasyon. Maraming babae ang nagmamahal ng sobra kaya nakakalimutang alagaan ang sarili. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na hindi mo dapat ginagawa sa isang lalaki sa isang relasyon. Hindi ito para sirain ang pagmamahal, kundi para protektahan ka, ang damdamin mo, pagkatao mo, at dignidad mo. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy, ating aalamin. Number 1, nagmamakaawa ng pagmamahal or begging for love. Ang pagmamahal ay hindi hinihingi at lalong hindi ipinagmamakaawa. Kapag ikaw ay nagmamakaawa sa isang lalaki na mahalin ka, bigyan ka ng oras o pahalagahan ka, nawawala ang respeto niya sa iyo. Ang pagmamakaawa ay senyales ng desperasyon at kapag nakita ng lalaki na desperado ka, malamang aabusuhin niya ito. Kasi alam niyang kahit anong gawin niya, mananatili ka. Tandaan, ang tunay na pagmamahal ay kusang ibinibigay, hindi kinakaladkad mula sa isang taong walang pakialam. Ang isang babae na may mataas na self-worth ay hindi kailanman ibababa ang sarili para lang sa atensyon ng isang lalaki. Kung hindi siya willing mahalin ka ng buo, hindi mo kailangan siyang pilitin. Number 2, sunod-sunuran ka sa kanya. Kapag ikaw ay sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya, nawawala ang sarili mong identity. Hindi ibig sabihin na mahal mo ang isang tao ay wala ka ng sariling paninindigan. Oo, mahalaga ang kompromiso sa relasyon, pero iba ang kompromiso sa pagiging sunod-sunuran. Kapag hindi ka na marunong tumanggi, kapag lagi mo siyang inuuna kahit hindi ka na komportable, napapakita mo na hindi mo kayang tumayo para sa sarili mo. At kapag nakita ng lalaki yan, hindi kanya igagalang bilang partner. Tandaan, ang relasyon ay partnership, hindi dictatorship. Number 3, lagi kang available. Isa sa pagkakamaling nagagawa ng babae ay ang pagiging available palagi para sa lalaki. Lahat ng oras, tinatawagan mo siya. Kapag nagyaya siya, agad kang sumasama. Kapag kailangan ka niya, nandyan ka agad. Akala mo ay pagmamahal yan, pero minsan, ang sobra ay hindi na healthy. Ang pagiging palaging available ay nawawala ang sense of mystery at value mo. Kapag alam ng lalaki na ikaw ay laging nandyan, hindi ka na niya hahabulin. Hindi na siya nagsisikap kasi alam niyang kahit anong mangyari, andyan ka lang. Bigyan mo ng space ang sarili mo. Maglaan ng oras sa sarili mong buhay, pangarap mo at kaligayahan. Ang isang babaeng may sariling mundo ay mas nakakabighani. Number 4, ibinibigay ang lahat, pati sarili mo. Minsan akala natin na ang sukatan ng tunay na pagmamahal ay ang pagbibigay ng lahat. Oras, pera, katawan, kaluluwa. Pero mali ito. Hindi dapat ibinibigay lahat. Bakit? Kasi kapag wala ka nang itinira para sa sarili mo, ubos ka na at sa oras na mawala siya, wala ka na ring natitira para sa iyo. Ang pagmamahal ay hindi sukatan ng sakripisyo. May hangganan ang dapat mong ibigay. Oo, magbigay ka, pero huwag mong ibigay ang buong pagkatao mo. Kasi kung tunay siyang lalaki na may respeto at pagmamahal sa iyo, hindi niya hahayaan na mawalan ka ng sarili mong halaga sa pagsisilbi sa kanya. Number 5, martir ka. Ang pagiging martir ay hindi kabayanihan sa relasyon. Hindi mo kailangang tiisin lahat ng sakit, lahat ng pagkukulang, at lahat ng panloloko para lang masabing mahal mo siya. Hindi mo kailangang tiisin ang pagiging malamig niya, ang panlalait niya, ang pambababae niya, o ang hindi niya pagtupad sa mga pangako. Kapag ginagawa mong martir ang sarili mo, sinasanay mo rin siya na okay lang sa iyo ang masaktan. Natututunan niyang pwede kanyang saktan at hihingi lang siya ng tawad.
Tapos, balik na ulit kayo. Hanggang kailan balak tiisin? Mahal mo siya, pero mahal mo ba ang sarili mo? Number 6. Tahimik ka, walang opinyon. Hindi ka trophy. Hindi ka flower vase na maganda lang pero tahimik lang. Ikaw ay isang babae na may boses. Sa isang relasyon, mahalaga na may boses ka, may opinyon ka, may mga gusto at ayaw ka. Kapag pinili mong manahimik sa lahat ng issue, kahit mali na, pinapalakas mo ang maling sistema. Ang lalaki na tunay na nagmamahal sa iyo ay marunong makinig. Kaya huwag mong isipin na mas nakakaganda ang pagiging tahimik. Mas nakaka-attract ang babaeng marunong makipag-usap, makipagtalo ng maayos at may paninindigan. Number 7. Nakikipagrelasyon dahil sa convenience. Maraming babae ang pumapasok sa relasyon hindi dahil mahal nila ang lalaki, kundi dahil ayaw nilang mag-isa o kaya'y dahil sa pera, stability o takot mawalan ng partner. Pero tandaan, kung hindi mo mahal ang isang tao, kahit gaano siya kabait o kayaman, mabubulok ang relasyon sa loob. Ang relasyon na wala sa puso, kahit anong effort, hindi magiging masaya. Kawawa ka rin sa huli kasi pinilit mong mahalin ang hindi mo talaga gusto. At mas kawawa ang lalaki na akala'y totoo ang nararamdaman mo. Uso ito ngayon na sobrang nagiging practical na ang mga babae. Hindi na pagmamahal ang basihan ng kanilang pagmamahal. Minsan ay dahil sa kung ano ang napapala nila doon sa lalaki. Number 8. Hinahayaan mo na sinasaktan ka. Walang excuse sa pananakit. Physical man yan, emotional o mental. Kapag nasaktan ka niya at paulit-ulit pa niya itong ginagawa, pero pinapayagan mo pa rin, unti-unti mong pinapatay ang self-worth mo. Hindi ito pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi dapat nakakasakit. Kapag mahal ka niya, protektahan ka niya. Huwag mong hayaang maging normal ang pagiging biktima. Tumayo ka para sa sarili mo. Number 9. Binabastos ka. Kapag ang isang lalaki ay minamaliit ka, nilalait ka, pinapahiya ka sa harap ng iba, o sinasabi sa iyong wala kang kwenta, hindi yan pagmamahal. Ang bastos na ugali ay hindi mo dapat kinukonsinti. Kapag patuloy kang nananatili sa isang relasyong may kabastusan, pinapayagan mong mawala ang dignidad mo. Ikaw ay isang babae na karapat-dapat igalang at kung hindi niya kayang ibigay yon, then wala siyang karapatang mahalin ka. Number 10, option ka lang. Huwag kang pumayag na maging option lang. Yung tipong tatawag lang siya kapag bored na siya. Kukumustahin ka lang kapag wala na siyang kausap o kaya ibabalik lang sa iyo kapag wala na siyang trabaho. Kapag ikaw ay isang option lang, hindi kanya priority. At kung hindi kanya kayang unahin, bakit mo siya inuuna? Ang tunay na relasyon ay hindi standby mode. Dapat ikaw ang pipiliin araw-araw, hindi kapag okay lang sa schedule niya. Ladies, alam mong mahirap magmahal, lalo na kapag ibinibigay mo na ang puso mo. Minsan hindi mo na alam kung saan ka lulugar. Pero sana huwag mong kalimutan mahalin ang sarili mo. Tandaan mo, sa pagmamahal, hindi sapat na may relasyon. Dapat may respeto. Dapat may dignidad. Dapat may kalayaan. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.